Good day guys. Ito naman tayo sa Flyers Law. Time check, ano na, 1:30 na ng hapon. Masyadong late na akong nakaakyat. Ngayon pa lang magsisiinom to, tsaka kakain tong mga flyer ko. Ito, tsaka dalawang stock bird ko na nandito sa right side ko na isolation cage. Pero yung mga breeder ko naman may ano sila, may mga pagkain yun tsaka inumin na iniiwan ko sa gabi para in case na tanghaliin na meron silang initial na may pansubo sa mga inakay nila. Kaya eto, ano na naman, late na naman. At mas una nilang hinahanap yung tubig kaysa sa patoka. Pero sanay na rin naman na ganyan setup tong mga flyer. Minis na sila nung pinainom ko ng 5 days straight ng ng metronidazole para magamot yung cancer, ma-prevent yung cancer. 5 days ko diretso. Pero sinusubo ko yung True Droppers 0.7 ml. Ganda isa. Sa gabi ko sinusubo. Kumini sila, tsaka napansin ko pati sa mga breeder ko ngayon, walang mga bulutong din, tsaka walang cancer. Although very rare naman, pero minsan meron. Kaya maganda rin talaga yung very punctual ka sa pag-flashing, lalo na sa breeder. Purga, upper lower, digestion. Tapos yun nga yung huli kong binigay, metronidazole. In 5 days. Itong Monday na to, next Monday, purga ulit, last na purga nila. Purga ko ulit. Purgahin ko ulit itong ibon na nasa flyer, tsaka yung dalawang standby ko na breeder. Huling yung second deworming nila. Kuminis nga sila nawala yung pati mga sipon nila, nawala Tumagal din, antibiotic yung metronidazole kaya para okay naman ang naging after effect sa kanila nung gamot na ginamit. Although tuloy pa rin yung pagbibigay ko ng probiotics, yung mga homemade probiotics. Kaya so para okay naman na naging resulta. Ito nga pala yung binibigay ko rin sa mga inakay ko, 0.3. May mga tirang vitamin sa mga apo ko, yan ang binibigay ko sa mga inakay ko. May 17 piraso, ibigyan ko sila na 0.25 or 0.30. Kagabi nagbigay ako niyan 0.30 sa 17 pirasong. Hindi naman to day by day basis, at least twice sa span nila in span of 30 days. At least makapagbigay ako twice. Mga 15 days na sila or more nagbigay na ako, tas isa pang bigay ulit. Although nagbibigay ako sa kanila ng pula puti, at saka naghahalo ko sa inumin ng breeder ng yung red cell, tsaka yung
ranging. At least kahit 10 minutes or 5 minutes yan. In 3 section ang lipad nila. Regardless na maging tanghali ako gumising, basta 3 yan, bubunuin nila yun. Pag pumasok sila ng alas 3, release ko ulit yan sila, tapos pagpasok ulit niyan, mga 5:30, pagkapatok ako, ano yan, yung paparangingin ko ulit sila para mabuo yung 3. Sanay sila na 3 liparan. Any minutes or any time na lipad nila, okay lang yun. Basta sasanay silang pinaparanging ko sila. Pero mas maganda talaga ang paranging mo umaga kasi nakikita mo sila nagdadayo. Talagang lumalayo sila pag yung mga 6 or 7 mo sila pakawala. Hindi lumalayo talaga sila eh. Parting south ko sila nakikita na minsan papuntang north, minsan papuntang south naman sila, nagdadayo. Kaya maganda talaga yung yung bukang liwayway talaga. Doon talaga sila, siyempre may sensor ang katawan nila eh. Pag ganitong temperature na napakataas, hanggang ilang minuto lang yan, hingal na yan. At least nasasanay sila na kahit ganito kainit, nire-release ko yan sila. Pero so much more kung umaga mo sila i-ranging, paparangingin. Talagang magdadayo sila kasi hindi pa mainit eh. Para ma-build up yung muscle nila. Ma-ready mo sila kung maglalaro ka man in any races. Ma-build yung muscle nila, stamina, muscle. Saka yung intelligence nila, magkaroon sila ng marking within the surroundings mo. Ito na nga pala yung sibling pairing ko. Laki na yung inakay nila. Ito si Stitch, anak ni Blue to. No, ang nanay nito, yung nanay niyan na Johnson Arden Baker. Itong Barako, anak naman ni Blue to, na ang pares niya yung Stitch Judge Huertas. Yan, solo lang yung inakay nila pero healthy yan. Bred for stock para sa maging future breeder natin. Pang outcross, ito puro na to eh. Ito na yung kumbaga sa prototype ni Blue 808 na may infusion ng Perul. Perul, pagkakagawa kay Perul. Tas ito naman, infusion ng Stitch Judge Huertas. Nanay nito Stitch Judge Huertas, ang tatay niya si Blue. Ayan, may dalawa silang itlog. Sinilip ko may similya siya. Hopefully, mabuo yan dalawa. Either or kahit isa, okay lang din. Parang, dyan. Pagtatalo dyan. Pag isa, maganda rin dahil mas maalagaan. Naka-club ring din to, kaya lang hindi ko na nilipad to. Pang breeder ko na talaga to. Kasi maganda ang traits ni Blue. Matyaga siya, tsaka consistent. Yun ang magandang makuha yan ang mga magandang makuha na karakter at traits ng isang yung may tiyaga, makunat, tsaka may consistency. Huwag lang makunat na pagka inihaw. Ito, si Perol 510 to. Full sibling ni Perol 102. Hopefully makuha nito. Yan ang yan. Apo ni Blue 808 na yan. Nanay, tatay niya, parehong anak ni Blue. Yan. Ito naman yung anak ng dalawang puti. Naglabas ng pencil blow bar fight do.
Ang lola kasi nito sa maternal side, inbreed Beckard, line breed John Arden. Ito naman yung isa nilang anak, nakuha sa kanilang dalawa parang puti. Yung tatay nito, anak ni Blue, ang pares niya puti. Yung nanay niya naman, kapatid ng tatay ni Blue na puti. Tapos ang nanay niya, Blue Bar. Yun ang nanay din ni Perol 102. Na, yun, ang nanay nun, inbreed Beckard, line breed John Arden, infused ng Jansen na Blue Bar din. Dahil ang tatay nito puti, si puti dyan sa taas na check na mara sa nanay, sa tatay. Yan. Ito naman yung sire, yung tatay ng dalawang inakay na pinakita ko kanina. Ito ang tatay din ni tatay ni Black Check 303. 2 times pagod. Ito sila sa cage nila. Yan ang tatay ni Black Check 303. 2 times pagod. Yung asawa niya, wala na, yung puti, yung white grizzle. Naglabas ng blue bar tsaka black check. Walang grizzle na lumabas. Yung isang itlog ni Batik, yung mga nanay nito, nag-iwan pa ng isang itlog. Ayun, pinasitter ko dun sa dalawang puti. Tinapon ko yung isang itlog nilang second clutch. Sinuwap ko yung anak itlog nito para makapagpapisa pa ng black check cross ng Batik na pamplier. Hopefully grizzle na yun, lumabas na yun, white grizzle. Ayan, ang ganda ng nilabas, blue bar tsaka black check. Ang healthy nila, walang bulutong, walang linis. Ito naman yung pamilya naman to ni pairing na Beckard Kaluluwa. Ang
cross niya sa Binstra. Ayan, mukbang na sila. Oh. Tumutuka na rin yung dalawa. Although kahit tumutuka yan, hindi ko yan wini-winning pa, hindi ko pa minawalay. Minamaximize ko yan. Nature dictates. Darating din ang panahon niya. Tinuturuan na nilang tumuka. Darating din ang panahon yan. Pag gumulang na yan, bubugbugin na rin nila yan. Para sa pilitang mawalay na sa kanila eh. Nature naman yan. Although, may iba, mas earlier nila ang winning period. Ako hindi, minamaximize ko. I see to it na tuyo yung pakpak nila. Ibig sabihin, covered na. Ayan na yung second touch. Oh. Kaya minamaximize ko yan na kasama pa nila yung parents nila. Although hindi na rin yan sinusubuan ng fully na sinusubuan dahil tinuturuan din nga ng yung mga paryentes niya na tumuka na sila. Ayan. Kaya sinusulit natin na kasama nila yung magulang nila. Kasi after that, you're on your own na talaga yan. No turning back, no looking back. Ayan. Kasama pa nila yung... Ganyan ako magwalay. Ano yung... As much as possible, dapat tuyo na yung pakpak nila sa ilalim. Fully covered na ng feather bago ko sila iwalay. Although, may special times na wala na yung hindi na kompleto ang paryentes. Talagang mapilitan kang maaga silang iwalay. Ito naman yung pairing ng dalawang puti ko. Yan, naglabas ng isang puti tsaka isang global pencil white light. Tapos may helmet siya. Namana sa lolo niya. Upton Baker. Tapos may infusion ng may dugong ano yan, may dugong Jansen yan. Yan sila. Kasi ang lolo niya sa mother side, Jansen. Yung inbreed Becker cross ng slash ng line breed Aben. Ang ipinaris ko sa kanya yung mga unang ibong ko na Jansen noon. Na apple body, pinaris ko doon. Jansen na yun. Kaya may dugong Jansen tong dalawa na to. Jansen, Arden, Baker. Pagkakagawa din kay Peru. Kaya ano to, ang DNA ni Perul nandito. Karakter niya. Kaya yan, nalitay pa yung Jansen dyan sa dalawa na yan. Jansen, Arden, Baker. Apo ni Blue. Natukaan na rin, no? Pero sinilip ko yung pakpak nila ilalim. Hindi pa, ano, basa pa. Yung ibang mga veterano, 18 days, 23 days. Natuka na, binawalay na nila. Pero ako, para sa akin, there is no need, there is no urgency na iwalay pa kasi. Maximize nilang kasama nila yung paryentes nila. Up to the last moment. Dahil, maano mo naman yan, ma-witness mo. Ginugulpi na nila yan pag yung magulang na, tas nasa kanila pa. Nag-aaway na yan, pati nga yung nanay niyan, pinipitik-pitik na ng mga inakay yan. Kaya, ano yan, nature dictates talaga na may sariling way ang mga hayop sa pagwawalay sa anak nila. Mas alam nila kasi sila ang bida eh. Pero disclaimer naman na tungkol sa mga veteranong nagwawalay ng earlier para raw matuto sa survival, which is good din naman talaga. Pero ako naman, wala naman ako nakikitang urgency na iwalay kasi ayan sila. Ito naman yung pamilya naman ni Bastin. Bastin Vandenbroek, nakakross kay Bricon Taiwan, Basra 551. Malalaki na. Sa 17 offspring, itong dalawa na to ang ano, pinakapanganay.
Pinakamagulang. Malaki na yan. Kalapati na yung katawan niya. Pero, as earlier na sinabi ko nga, minamaximize ko na, ayan, nakakain naman na talaga sila. Pag walay niyan, either direkta na sa flyer's lock or lalagay ko muna sila sa isolation cage masama yung mga inakay. Pero as much as possible, gusto ko silang paapakin na ng landing board para mas siyang ako sa maagang pag-viewing, maagang pagtuturo kaysa yung mga 2 months, 3 months. Pipitikan talaga ako, mga jet fighter, wala na lingon likod eh. Goodbye Philippines, paglipad. Mas hiyang ako, mas hindi ako nawawala ng mga ganyan pa lang eh, papatapak mo na sa landing board. Mas ano eh, mas mataas ang percentage ng positivity. Kaysa sa nasubo ko eh, mga 2 to 3 months, magulang na, saka ka magtuturo, parang jet fighter. Paglilipad, see you. Goodbye Philippines. Iyak tawa ka na. Although disclaimer na naman, iba-iba ang paraan na naman din ng pagtuturo. May iba pinapagulang tapos ginugupitan yung pagwis. Ito naman yung inakay ni Emil Gaspar cross ng Boston Vandenbroek yung hen na to Boston Vandenbroek na naitraining ko yan ng mula Naibalatan, Piyuduran, saka Pili which is dapat ang release Bulan Sorsogon. Nasira lang yung track ng nagkaroon ng trouble yung makina ng MMFC kaya't napilitang i-release ng mas malapit ng Pili. Pili Kamsur ba yun? O Pili Kamsur. Doon na release instead na i-release ng Bulan Sorsogon. Yan, nakauwi yan ng on time din nakakauwi yan eh. Although training lang siya, wala akong pang entry dahil marami akong entry noong time na yun na ibang ibon. Hindi siya ang priority ko. Pero nakipagsabayan siya sa mga entry pigeon ko. Minsan nauuna pa siya. Ang pinakamalayo niya narating, more or less 120 kilometers yung Piyuduran. Yung Pili, malapit lang. Mas malapit yun kaysa sa Piyuduran. Kaya yung hen na yan, ano to yung medium hen yan, checkered na yan nato ka. Hen yan eh. Yan ang nakarating ng Pili. Kapag training yan, year 2022 na SDR. Ayan. Healthy naman yung dalawang inakay din nila. Kaya nasubo ko talaga ang ganda ng naging outcome ng programa ko ng preparasyon sa mga breeder ko ngayon. Kaya sana maglabas ng magandang resulta. Ang ganda ng pagka-checkered niya, light check. Namana dito sa sa Boston Vandenbroek na na head. Ayun, sipag magsubo. Tapos ang inakay niya, ang dalawa, pantay. Napakaganda ng to. Yung sire nito, yung kakneyan, Emil Gaspar. Emil Gaspar yan. Pantayan yan, dalawang inakay na yan. Ang galing nitong dalawang parientes na to. Ang linis ng inakay nila, ang linis ng pasok kami yung buhangin, ang linis Very time saving. Malinis ang niya.
Ang ganda ng iba rin talaga pag nalilinis mo ang breeder. Kaysa magsushortcut ka, hindi mo talaga din may hahambing yan sa tamang preparasyon ng offspring nila. Ito naman si Crack 52, hen. Second clutch yan, itlog na yan. Ang pares naman nito na kak, si Janingo, Stitch Janingo. Ano yan, direct son siya ng Tacloban finisher. Itong dalawang ibon na to, parehong ibon to ni Brad Rodel, pairam sa akin. Hindi pa niya, lately tinanong ko siya kung babawiin na niya, hindi pa naman daw, kaya ikinasa ko pa ulit. Yan, dalawang checkered ang nilabas. Isang medyo dark na check, isang checkered. Ayan, si Stitch Janingo. Anak mismo ng Tacloban finisher. Actually, hiniram ko talaga to kay Brad Rodel. Sabi ko, pahiram, pares ko sa ibang ano. Pinahiram naman niya, hindi naman nagdamot yung tropa, brother. Ang dami rin kasing ibon yun, kaya perdigana din ako dun. Although, yan nga, sabi ko sa kanya, anytime, ako naman, pag nanghihiram ako ng ibon, kahit may inakay pa yan o may itlog, pag tinanong na ang ibon, automatic na yun. Ano ko yun, yung kahit may itlog pa yan, pwede mo namang editor eh. Pwede mo namang i-relocate kung saang breeder eh. Basta ako, ang prinsipyo ko dyan, pag ang may-ari nagtanong, regardless na may itlog pa yan or inakay, ibibigay ko kasi swerte ka nga at yung makaisang clutch ka lang sa pahiram, ang laking ano na yun, malaking advantage mo na yun. Kasi nag-care siya na i-share sa'yo ang ibon niya. Kaya much appreciated ko yun. Shout out dyan kay Brad Rodel. Tsaka dyan kay Brad Romel. Dalawa kong tropa. Although ako, ang prinsipyo ko rin, minsan pag ubra talaga, yaram ako. Pero kung hindi, stick to kung ano, may ibon ako, yun ang ilalaro ko, yun ang ibibreed ko. Mas naniniwala ako sa ganong prinsipyo rin. Luckily, nakakahiram naman ako sa tropa at pinahihiram ako. Kaya very thankful ako sa mga tropa ko, kay mga brothers ko. Na kahit paano nakakahiram tayo ng mga quality breeder. Ganun na lang guys. Till next time, God bless.